Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa paninigas at pag-iyak ang paghitit umano ng isang rider sa isang uri ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. May naitala ring 3 kabataan na tila kinukumbulsyon dahil sa sigarilyong ginagamit sa Vietnam. At may mas malakas na uri ng tabako. Hinala ng PIDEA, may halo ang sigarilyo. Hinihintay na nila ang resulta ng lab test sa sample ng mga hinit-hit. Nakatutok si Mark Salazar. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na tila naninigas at umiiyak habang hawak ng ilang tao sa lungsod ng Taguig. Ang lalaki, pinahit-hit umano ng isang rider ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Matapos nito'y ganito na raw ang sinapit ng lalaki na dinala sa ospital. Bago yan, ay may insidente na rin ng 3 kabataan na nakuhanan ng video habang tila kinukumbulsyon sa tabing kalsada matapos din umanong humit-hit ng tuklaw na tinatawag ding black cigarette. Nangyari yan sa Puerto Princesa sa Palawan. Ayon na rin po doon sa 2 minors natin na victims, after nilang hit-hitin yung alleged dinidescribe nila na cigarette, doon na po nagsimula mag-iba yung pakiramdam nila at yun na po, mag-start na po yung seizure-like episodes nila o yung panginginig ng katawan nila na hindi nila makontrol. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, alam na rin ang mga insidenteng ito ng mga kabataang ikangay na tuklaw. Ayon sa PIDEA, ang tuklaw ay nanggagaling sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuoklaw. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kaysa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa Agence France Presse, ang tuwoklaw ay karaniwang hinihit-hit gamit ang malalaking bamboo pipe. Ayon naman sa ilang artikulo online, hindi raw ito hinihit-hit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil lubha itong matapang. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nicotine lang. So, dun mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Bakit to ganun kataas? Because of the plant na ginamit dyan, yung Nicotina rustica, as compared to Nicotina tabacum, na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Hinihintay ng PIDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinit-hit na mga nangisay na kabataan. Pero may suspetsya na ang PIDEA, posibleng may ibang halo ang black cigarette na kanilang hinit-hit. Kung talagang black cigarette o tuklaw cigarette lang ang hinit-hit ng mga kabataang ito, malakas na rin ang tama pero hindi para mangisay ng ganito. Posibleng mga cannabis, shabu and cocaine, there are also hallucinogenic effects po. So depende sa resulta ng laboratorio, depende sa katawan ng tao, yun yung maging epekto sa tao. There could be seizures, there could be hallucinations. So, tinanong naman natin yung kasama rin nila na nanginig. May mga binabanggit naman siyang kung saan niya nakuha, pero subject for investigation pa natin para ma-confirm talaga natin kung kanino nang galing talaga itong alleged na sigarilyo na hinit-hit nila. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Sinisilip din nila ang bentahan ng tuklaw online na sa pagkakaalam ng PIDEA ay hindi raw kasama sa mga regulated na sigarilyo sa merkado. Nagbuo na ng Special Task Force ang PNP para sa kasong ito na pangungunahan ng PNP Puerto Princesa at gagabayan ng PNP Mimaropa. Kailangan pa ng masusing investigasyon ho dyan kasi maaari hong naging adventurous lang itong mga ito or there could be a possibility na may nais mag-smuggle ng mga prohibited items sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.